Sa kabi-kabilang kalamidad na nararanasan ng ating bansa, ay lalong nakikita ang katatagan o tibay ng loob ng mga Pilipino. Ano nga ba ang kaugnayan ng resiliency sa kakayahang humarap sa kalamidad at sakuna? Yan pong tatalakayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga. Eto nga, may paparating na namang isang bagyo, si Typhoon Marce. At laging pinag-uusapan natin ang kahandaan, ang disaster preparedness. Pero kaakibat din nito yung konsepto ng resilience. Narinig natin ng resilience. Ano nga ba ibig sabihin ng resilience? Sa payak na paliwanag, ang ibig sabihin ng resilience ay ang kakayahang bumangon pagkatapos ng isang kalamidad. Yung pagkatapos sa kalamidad, sabay-sabay tayong bumabangon, tumatayo kahit nasira ang ating mga kabahayan, ang ating mga pananim. Yun ang common knowledge o common definition ng resilience. Subalit ang isa dapat nating iniisip din ay ang resilience ay yung kakayahan din na harapin ang krisis. At ang kakayahang pagharap ng krisis ay hindi dapat tulad natin doon sa pag-iisip na pagkatapos niyan, kaya man nating bumangon, lilinisin na uli natin ang ating mga bahay, mga nadumihan, napasukan ng putik, tapos balik na naman tayo sa dati. Ang isang mahalagang elemento po ng resilience ay yung kakayahan din nating magplano. Kakayahan nating kumilos. Kakayahan nating gumawa ng mga paraan para hindi na maulit yung mga krisis na dadaanan natin. Hindi ito parang katulad ng nadapa ka, tapos tatayo ka uli. Yun ang pananaw ng iba ng resilience. Ang resilience ay dapat yung nadapa ka, matuto ka ngayon sa mga bagay-bagay, isipin mo bakit ka nadapa at gumawa ka ng mga hakbang para hindi ka na madapa. Ganyan po dapat ang tamang perspektibo tungkol sa resilience. Hindi lamang ito kakayahang tumayo pagkatapos na madapa, kakayahang balikan ng ating mga bahay, linisin, at bumalik sa dati. Ang resilience po ay yung kakayahan din natin na kumilos para hindi na nauulit ang mga krisis sa ating buhay. Kapag kinakailangan na siguro nating isipin, ano bang papalitan natin sa disenyo ng bahay natin? Minsan, dapat na ba tayong lumipat? Dapat na ba tayong maghanap ng ibang matitirhan kung tayo ay may ganong klase ng choices? Kung walang choice, ano bang gagawin natin para hindi na tayo bahain? O kung sakali man, paano tayo dapat laging maging handa? Kung nakikita natin, for example, na ang dahilan ng pagbaha ay ang mga baradong ilog, di sama-sama na natin yung siguraduhin na pag may paparating na bagyo, ay linisin na para hindi na magbara. Halimbawa lang po yan. Inuulit ko, ang resilience po hindi yung kakayahang madapa tapos ay tumayo pagkatapos. Yun ay yung kakayahang mag-alam para paano ba hindi na madapa? Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo sa Studio Dayan at maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.